niyang si Madam. Ay! Thank you talaga sa pagpa-unlock. Thank you for inviting us. Asa na ba yan si Madam? Oo, si Mami Josie. Kumusta? It's been such a long time kasi naisip ko to na interview kasi 'di ba nung one time na pang-abot tayo sa live ni Ate. Oo nga, oo. Si busy ngayon yun eh, si Myrna. Busy siya sa kanyang work. Asan kaya yung asa na kaya? In-invite ko na siya. Andyan na? Hi, Joel! I see you. Thank you for being here. Hi, Joel! Sisi! Asa na? Gi-invite ko na siya. Si Mami Josie. Sabay na, saan kaya itong... Tama ba ginawa ko? Parang hindi ko... Sana... Hello! I see you. Thank you. Hello, Joel. Thank you for your content. Na-touch naman ako sa content. Oo nga, nakita ko kanina. Hello, Elaine. I see you. Thank you for being... Ang mga Golden Hearts andito. O, syempre. Shout out sa Golden Heart. Shout out, Joel. Sandali. I-invite ko na siya. Okay, hold on. Let me do it again. Ay, umuupa yata. There. Yan na. Sorry. Ito mo yung camera mo. Ay, teka. Napos ko kasi yung mga kaldero ko eh. Kaldero. Hindi, maaga kaming kumakain. Sandali. So it's like 8 p.m. sa'yo, right? Mami Sean? Yeah, and 7 p.m. sa kanya. Ah, okay. Yeah. Teka lang. Hi, Mitch. Hi, Rhea. Hi, Elaine. Hello, Nolmich. Grabe ang mga Golden Hearts nandito talaga. Thank you for being here. Ay, oo. Talaga. We do really love each other. Alam mo, masaya ang grupo namin. Great. That's good. O, camera daw. Awan mo yung camera, pakita mo yung naknuka mo ng gandang kagandahan mo, maalimbuhay. Ang kagandahan. Thank you talaga, Mami Josie, sa pagpa-unlock. Ay, naku. Masaya nga ako eh. That you invited us. Hello, Golden Hearts. Oo nga. Kasi I was telling my na I don't know if you remember, di ba napang-abot tayo sa live ni Ate before? This was like around January, before siya pumunta ng Philippines. Di ba? Tapos nakumatos yung signal niya, nawala siya, bumaba ako para tawagan siya. Hindi na ako nakabalik. Yun yung nakikipag-usap sa tutor ng anak niya na hindi niya minumute. Hello, Mami Kay. Thank you for being here. See you guys. Okay, mag-start na tayo. Sige. Excited ako. Okay. Hi, guys. My name is Jenny. This is my voice, Coin Cash Voice. And we have a very special guest. Actually, dalawa sila ngayon. Si Mami Sean and Mami Josie from Team Golden Hearts. Kindly introduce yourselves to our viewers. Una ka na, Sean. Well, ako kilala nyo naman ako. Ako si Sean Love, ang Bardagulero. Hi, Mami Josie. Ako po yung pinakamatanda sa Golden Hearts. Ano ba to? Okay. It's true. Ako yung pinakapanganay. I'm actually really excited to know kung ano ba talaga ang una nagsimula. Was it your friendship or yung Team Golden Hearts? Kasi the reason why I'm asking is possible kasi na nabuo yung Golden Hearts before kayo naging friends talaga or naging friends kayo tapos through that friendship na nabuo nyo ang Team Golden Hearts. So which one came first? Hindi kasi nagsusupport kami dati sa show, di ba? Lahat kami doon. Doon kami nag-meet sa pagsusupport doon sa show. Okay. Doon lang kami nag-meet lahat. So, doon lang kami sa baba, nagsasagutan, nagtatawanan, until nagkausap-usap, nag-create kami ng group chat.
Hanggang sa naisip namin, why don't we form a group na makakatulong sa mga tao? Kasi, syempre, kami, kasi ang nangyayari nun, we are only there for the show. Pero nang nakikita namin na marami naman palang show ang gustong gumagawa ng charity works, which na ayaw naman namin na ma-tie up lang kami sa isang show kasi dahil ang motibo naman talaga ng Golden Hearts is to help, you know what I mean? So kagaya ng Team Gunggong, lumapit sa amin, ang Borderline, pag may project sila, may project ang Tres Marias, ikaw din kung makakaroon ka ng project, of course, Golden Hearts will be there for you. So yun yung naisip namin na hindi naman kami dapat identify lang sa isang show. Dapat identify kami para sa lahat. Hindi yung basta yung ano mo is yung charity kagaya nitong Pusong Pinoy na mangyayaring charity ball. So nagsusupport kami doon because it's for charity, not for anybody. Nandun kami kasi charity yun. And it will benefit people sa bansa natin. So, I would like to add something na lang din since you said something about that. Si Mami Josie actually. Si Mami Kay andyan. Ay, Mami Kay. Oo nga, binati ko kanina. At first, hindi ko alam talaga yung team nyo, Team Golden Hearts. Pero si Mami Josie, she's been supporting our Pay It Forward nung ginawa namin ni Greg before. Yeah. Nagpapasalamat din kami ni Greg. But how about you, Mami Josie? Anong input mo doon? Like, why you guys came up with the Team Golden Hearts? Masaya. Kasi yung group chat namin, nagchat-chat kami after the show, kung gaano kami kasaya, how successful, ganon-ganon. There was also a project of the Jomega sisters na sinuport namin, yung si Brain. Yes. Na sinali ko sa contest mo, remember? Yes, of course, I remember her. Tapos, yun lang, masaya talaga kami. Until now, masaya kami. Until now, masaya. So sino? Okay, go ahead. Go ahead. Okay. No, So parang may connection kami sa isa't isa. We're different ages, pero para kami magsisisters. May bunso. May bunso. Kami. Oh. Si Jackie at si Rhea, mga bunso. Correct. who May came bunso up with the kami. name? Si Rhea. Ay, okay. Si Rhea. Bunso siya. Tsaka sila yung mga young. Sila yung mga young. Si Jackie ang pinakabunso. 38 lang si Jackie. Siya yung bunso sa grupo. So ilang members ngayon ang nandoon sa Golden Hearts? Ilan nga ba, Josie? 13. Latest Bakit member 13? si Miss Love. Oo. Nagpaano talaga siya. Gusto niya talaga yung mga charity works. So, kailan na, sa Bisaya pa, kanusa na tao, kailan, when was Golden Hearts born? Like, ano yung official date ng pag-start ng Golden Hearts? Ako? Last year. Last year. No, Sean, not last Hindi year. na kami 2022. Hindi. Yung later part of 22, doon na kami nag-start na mag-support ng Of course. charity. So mag-2 years na. Hindi nga namin alam yung exact ano eh. Hindi namin alam. Alam mo, mas hindi kami doon nagfo-focus doon sa paano nagsimula. Nagfo-focus kami sa wag magtapos. Like when Mamsi retired in the Philippines, umiyak kami ni Josie. And then she's pacifying us na hindi naman ako mawawala, nag-retire lang ako sa Pilipinas, pero kasama niyo pa rin ako. So kung may mga project kayo sa Pilipinas, andoon na ako palagi para mamahala. So meron na kayong tao sa Pilipinas. Meron na tayong tao. So hindi kami nagpo-focus talaga. Yung naging huling usapan namin lahat na kahit matapos mawala ang TikTok. Kaya kami nag-create ng group chat talaga. Nag-create na kami ng page sa FB
Sa Facebook. para talagang magtutuloy pa rin kami. Hindi yung parang dahil fad, alam mo yun dito sa TikTok. Hindi. We really want this to stay. Nang hindi lang, at saka wala kaming hierarchy ng pagdating sa pera, Klinka. Baka iniisip ng lahat na kung sino yung malaki ang donation yun ng nasusunod. Hindi sinusukat sa ganun. We always donate as a whole. So, buo na namin yung binibigay. Hindi naka-itemize yung kung magkano yung bawat binigay. Yung spreadsheet ko is only for us, for transparency, kasi ako yung humahawak ng pera. Yeah. Sabihin mo na malalaman ng tao na ganito binigay. No, nobody will know. Kami lang yun. And hindi nararamdaman ng bawat isa yun. Na parang mahihiya sila na ito lang. No. Never. Even kayo. Never nararamdaman ng bawat isa yun. Okay, Ma'am Michelle, remember I asked you like sa Messenger dito sa TikTok, like ano ba yung the way ang Team Golden yung for transparency purposes, 'di ba, nakikita sa social media, like is that how you guys run Golden Hearts, or more on mas marami kayong private na tinutulungan, or ano ba talaga? Si Josie, kasi si Josie marami siyang private na tinutulungan. Kasi hindi siya natutulog, naghahanap siya ng tutulungan. Tiger. Exaggerated naman si Sean. Hindi, kasi gahanap siya ng kaawaan sa yung fans ng Golden Hearts, we decide, gano'n, yung kung ano ang project namin. But sa amin, we individually help sa abot ng makakaya namin. Hindi naman kalakihan. Yung gano'n, yung sa akin lang. So wala yun sa funds. Okay, so it's not more on parang kasi diba, like I'm sure you guys pitch in when it comes to helping one particular person or siguro like a family, parang for transparency purposes. O diba guys, like this is proof na dito pumunta, parang ganon, or you just do things as you go? No, Sean shows it sa group. If it's a group effort, yeah. Ano yan, nasa spreadsheet. Yeah. Oh, that's good. Like for example, meron kaming project na let's say nung December nagpakain kami ng 200 na bata, tapos namigay kami ng ng grocery package sa mga homeless family, 100 families na nakatira sa ilalim ng tulay. Na lead ni Meng. Then biglang may nag-contact sa akin. Yun yung kaibigan ko na marami siyang pharmacy sa Pilipinas, marami siyang butika. May lumapit sa kanya na schizophrenic yung asawa, walang pambiling gamot. So nag-ask naman ako doon sa friend ko, naghanap sila ng Medrep. So nakakuha kami ng 50% discount doon sa gamot, which ang isang malaking box is supply for 5 months. Yung halaga naman is not really, hindi siya lumaki. Kasi parang kasama na yung shipping, ang binayaran ko lang doon sa tao is 5,000 plus. Kung sa Medrep mismo. So hindi ko nahihingiin yun sa kanila. I would just pay the $100. Yes. Pero yun, project ng Golden Hearts. Yan know what I mean? Hindi yung komot ako nagbigay, project ko lang. No? It's always project ng Golden Hearts. The same thing with Josie. Like kung meron siyang tutulungan, hindi niya project pa rin ng Golden Hearts. The same thing with Elaine, the same thing with Tiger, with Normich, Princess Rhea, everything na gagawin ng bawat isa is project ng Golden Hearts. Although, kung ikaw lang yung nag-finance, it doesn't mean na ikaw lang yun. You always carry the name. Kasi dapat gano'n. So it's like, kaya sa amin, walang tataasan ng ihi. You know, like walang bida-bida sa amin. Na parang, ito mas no, we don't do that. It's always from Golden Hearts. So hindi na alam ng recipient kung nanggaling sa lahat yon or nanggaling sa personal money mo. It's from Golden Hearts. Yun ang lagi namin sinasabi. It's from Golden Hearts. Ano yung basis niyo? Like sino ang
lumalapit sa inyo? Or like, is it like as a group na mag-decide kayo kung sino yung susunod na tutulungan nyo? Or like, meron ba kayong specific na steps na ginagawa to make sure na yung next na tutulungan nyo is deserving talaga? Di ba dati ganun, Sean? Kasi nga, because of, wala naman kasi kaming malaking funds. So, in the long run, siyempre mauubusan ka ng funds, di ba, na donations from other people. Understandable naman yon. So, nag-shift kami ng feeding program late last year. Hindi na yung individual kasi hindi kakayanin. Group na lang talaga. Funds. So, yung ano na lang, we focus on, halimbawa, yung mga homeless sa Philippines, yung sa mga squatter areas. Doon, nagre-raise kami ng funds kung sino ang gustong mag-donate. Kasi alam mo naman, limited din naman yung resources natin. Yeah, I mean, like, we all have priorities naman. Yes. Pero as much as possible. Kasi napakasakit na hindi mo matutulungan out of the funds, di ba? Hindi mo naman kaya din personally yung financial demand. So, yun nga, nag-decide na lang kami na focus dun as a group. Like Mother's Day. You know, nag-organize siya ng So, para marami yung nakaka-benefit. I'm not saying hindi importante yung isang tao lang. Every person is important. Pero, depende nga sa kakayanan, di ba? So, ganun ngayon yung stand ng Golden Hearts. Di ba, Sean? Dagdagan mo. Tapos yung pagdating naman sa gamot, minsan kasi meron talaga nagbibigay sa amin ng reseta. So, titingnan namin yung reseta, kung ano yung kaya namin. Meron nga akong mga kaibigan na meron silang 7 butika sa Pilipinas. So, hahanapan nila ako ng murang supplier noon. Tapos mayroon kami 30 days na bago namin bayaran. So, malaking bagay kasi kaysa bigyan namin ng pera, mas hinihingi namin ngayon ng reseta. Para alam namin na talagang sa gamot mapupunta. Sa buong buhay ng Golden Hearts, like sa isip-isip nyo, like guesstimate, mga ilang taon na natulungan ng Golden Hearts? Hindi namin nabibilang. Marami na siguro, no? Hindi na talaga. Kung kaya lang, sige. Yung gano'n talaga. Hindi ko man... Yung iba kasi hindi na nakapost. Oo. Okay, here's the thing. Okay, so you said something about like, ang iba hindi nakapost. And I asked Meng this same question nung in-interview ko siya. Kasi di ba meron yung Bible verse na ano ba yun? Huwag ipakita. Binigay ng kaliwa, the other hand shouldn't know. I asked him the same question and I'm gonna ask you the same question. Nahit na ba kayo ng ganong comment? Like, nag-aano kami, nag-flex ng tinutulungan. Yes. Honestly, wala naman kasi kami pakialam, Plinkach eh. Gusto mo bang ma-inspire dito sa sinabi ko na to? Kasi when you're doing good deeds, dapat wala kang pakialam. You know what I mean? Because you know what you're doing. That's true. Wala kami pakialam. Wala kami pakialam. And in the first place, bihirang manghingi sa ibang tao ang Golden Hearts. It's always coming from all of us. Alam mo yung mga yan, tatahimik ako. Wala kasing chismosa sa GC namin. Wala. Doon, puro mga kabalbalan. Anong ulam, anong kinakain, puro gano'n, anong kinakain nila sa araw-araw. Nandito ko sa lugar na to.
Panonoorin namin na singing concert ni Rhea, magpapalakpakan kami doon. You know what I mean? Pag nag-live yung sila Jackie, sila Elaine, pupunta kami doon, susupport kami. Yan, ganon. Pero pag humirit ako, beke naman. Ibig sabihin, alam nila, paghingi ako ng pera. Beke naman dyan pwede makahingi ng pera. Kasi merong ganito, may project tayong darating. So, mababait naman sila. So, every time may papasok na sale, oh, thank you, Tiger, for ganung amount. Thank you, Rhea, for ganun. Tapos total lang ako ng total. And then last kong 8% ay spreadsheet. So, pag na-total ko na yan, natingin ko is hindi pa enough doon para doon sa project. Dahil merong budget para ka magka-project. So, syempre, ang babarasuhin ko, unang-una si Josie. Di ba? Si Abonada. Hindi ko siya papakausapan. Babarasuhin ko siya. Oo. Oy, Obligahin ko siya ng Abonada. amount. As in. Tapos, susunod kong babarasuhin si Elaine. Susunod kong babarasuhin ko sila isa-isa. Si Mamsi. Then after nun, sabihin ko, ito ibibigay ko, o ito na ibigay niya. And then that's it. Pero yung sabihin mong, babarasuhin ko lahat. No. Alam ko lang kung sino yung babarasuhin yung tao na mapapa-oo ko. Bias yan eh. Ikaw, Mami Josie, let me ask you, what do you think is the proudest moment? Ay, si Sarin pala. Binabaraso ko lagi si Sarin. Proudest moment sa Golden Hearts? Yes, oo. Every project. No matter how small or big. Lahat ng success, proud kaming lahat. Each and every one. Kahit na... Masaya kasi yung ginagawa ng lahat, Linkage. Masaya. Wala akong mararamdaman na stress, na parang merong na-stress sa project. Wala. As in, wala. Lahat ang sasaya. Napaka-smooth ng Golden Hearts. Maniwala ka. Napaka-smooth. Si Zarin. Si Zarin. You always baraso me. Totoo yan, si Zarin. Is embaraso. Kaya alam mo, kung minsan, ang nakaka-bother lang sa akin, kami lang dalawa ni Sean ang involved. Yung ini-include yung whole group. Doon ako nababother. Kasi, napakatahimik nila. Hindi nyo ba nakikita? Hindi man sila, nanunood lang sila. Tapos, mababanggit yung buong group. That's not fair. Hindi ba? Kasi, iba-iba naman yung... Sila, siguro, I feel na suportado kami ng mga Golden Hearts. At saka, in the long run, you feel like you share the same values. Yeah. Kahit na hindi nyo pinag-uusapan yun. Because, that's actually a really good thing that you mentioned that. Because I was gonna ask, ano yung makonsider nyo na core value na everybody's sharing sa Team Golden Hearts? Wala kaming pake. Samok! Seryoso. Wala kaming pake. Wala, basta alam namin we support each other. They don't need to speak on our behalf kung ayaw nila. But we know, that they love us. Kahit na ganito kami ni Sean. Uy, grabe naman. What do you mean kahit ganito kayo? Yung kung minsan yung bunganga din namin, ganon. Ako naman, hindi ko naman hindi ko tinatambayan. After maximum of 3 days, move on na ako. Yung ganon, hindi namin siniseryoso yung TikTok.
Okay, kasi diba, like, there's so many teams na nabuo dito sa TikTok community. Let's just focus on the Filipino community. What makes Golden Hearts different from all the other teams? Hindi ko man naisip yan. Hindi ko naisip yung naiiba kami or we just, honestly, we just try our best. Yung may sarili. Nagkakaintindihan. Oo, yung kami ang parang hindi na kailangan namin pag-usapan. Kasi pare-pareho kami ng isip when it comes to helping people. Yung example, pag nag-content ako, let's say, nakikita mo naman, kasi hindi naman ako plastikan sa village dito, di ba? Mahilig akong mag-one time, big time ng tao, di ba? Mahilig akong mag-one time, big time. Hindi dinadala sa GCO. Oo. Hindi dinadala. Let's say yung pag-uusapan pa yung topic na yun. Hindi. Tapos pag halimbawa meron silang Ate Sean, binabanggit ko ni ganito. Sino? Wala akong pakialam dyan. So, pero pag tayong halimbawang hindi ko talaga nagustuhan, if you put me on a content na hindi ko magugustuhan, then magpa-one time, big time lang ako. Pero hindi yung parang mag-dwell ako doon because for me, hindi siya worth ng time ko. Hindi siya worth na para idamay ko pa yung Golden Hearts at yung mga kaibigan ko na pumasok sa gulo. Alam ko naman na ayoko silang malagay sa ganung sitwasyon. But I will say my piece, one time, big time. And then that's it, then I'm done. Wala na akong pakialam sa'yo. Whatever you want sabihin sa akin o i-response, wala na akong pakialam. Ganun lang. It seems to me like ang Team Golden Hearts is like really strong yung foundation nyo. So sa lahat ng mga teams na nabuo dito sa TikTok, ano yung ma-advise mo sa kanila para maging solid din yung group nila? Huwag maging chismosa. Huwag chismosa. Ayan, ganda na sinabi niya. Una, wala kang pake. Pangalawa, huwag kang chismosa. Di ba? Sa akin, ang pinaka-importante ganito, lahat tayo nag-meet dito. Nag-meet tayo dito through social media. Now, like for example, you Clean Catch. I-message mo ba ako after nitong interview natin? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Di ba? Pwedeng hindi, pwedeng. I mean, this is just an example. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Kasi lahat naman tayo may choice. Kung gusto nating dalhin itong virtual acquaintances natin to our real life. Which, na yun ang nangyari sa Golden Hearts. Yun ang nangyari sa amin ni Josie. Nadala namin sa real life. Na parang tipong ang kapag nag-uusap kami ni Josie, hindi mga tao sa TikTok ang topic namin. Pag binanggit ko sa kanya na, alam mo ba si Ate TikTok? Alam na niya yon, yung ate ko yon. Pag binanggit na niya na, alam ba naman niya si Bunso? Kanina tinawagan ko, tagal-tagal, Sean! Alam ko na yun si Bunso, kilala ko na si Bunso. Kilala ko na sa picture. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan namin is personal na. Pumunta na doon sa level na yun. Kasi, ibig sabihin, both of you want to bring this friendship to your real world. On a different level. On a different level. Sa totoong mundo. Hindi itong pang TikTok level lang. Di ba? So, ganun din yung mga Golden Hearts. Parang, unti-unti, ganun din. Siguro merong isa na malapit doon sa isa, ganun din yung level ng conversation. Hindi na, you know what I mean? Si Elaine, pag nagtatawagan kami, ganun din, nag-uusap-usap. Like, Tiger, ganun din. Pag halimbawang may post siya na medyo hindi ko nagugustuhan, sasabihin ko, Tiger, are you okay? Meron ka bang problema? No, I'm good, Ate Sean. Are you okay talaga? So, you're trying to bring it on a different level. Nasa iyo naman yun. Nasa iyo naman yun. Kaya nga, ang sabi namin, hindi kami nagpo-focus kailan kami nag-start. Nagpo-focus kami, gaano kami tatagal. Hindi kami nagpo-focus doon. And we don't want to count the years.
Because gusto namin pagdating ng isang araw, magugulat na lang kami na, ganito na tayo katagal magkakaibigan. Uy, nakakasawa na kayo. Alam mo yung gano'n. Magiging joke na lang siya. Hindi, tsaka we're very, sa isa't isa yung, para na kami talagang magsisisters na ang bunganga mo, nagsasalita ako. Yung ganon na baka, Kampante. Oo. Yung sabi ko, teka, nagsasalita pa ako. Yung ganon. Yung wala nang sa amin. Wala yung ma-offend. Wala. Walang sensitive sa amin. Hawa, sasabihin ko, nag-group, putang ina, nagsasalita, mga bunganga, paano magkakaindi, mga ganon. Kasi, hindi naman sa hindi kami nagchichismisan. Ang pinagchichismisan namin, yung mga bardagulan. Tapos tawa kami ng tawa. Ano nga? Ito para matawa ka. Matatawa yan. Sana nandito yan si Jackie, ha? Yung bardagulan. Tapos nagpahalitan na ng kuro ko, hindi, ang nangyari yata, ganito, sabi yata ni ganito, ganyan. Papasok si Jackie. Ano nangyari dun sa ganun? Oh, Jackie, uulitin na naman ang kwento dahil sa'yo. Ulit-ulit. Maaasar ka syempre, di ba? Ano yun? Ano nangyari? Papasok naman yung isa. Mali ang kwento. Hindi yan ang nangyari. Napakakulit mo. Hindi yung para nag-aasaran na lang kayo. Oo, hanggang matatawa na lang tawa na kami. Tapos si Tiger, ano yan? Yung kwento. Wala magkikwento. Problema mo yan. Wala. Bahala ka dyan. Ba't hindi ka mag-backread? Yung gano'n. Okay, ganito. So, kasi wala naman kasing kwenta yung pinag-uusapan namin na tawanan lang. Yung pinagtatawanan lang namin. Yung, hindi yung mga tao, ha? Yung situation. Oo, situation. Yung asaran na nagaganap. So, tawa kami ng tawa. Lang kami. Napakababaw namin, Jen. Okay. So, you don't have to be specific. You don't have to name the situation. I'm sure sa solid ng friendship nyo. Kasi di ba, have to be specific kung ano yung nangyari na you felt like meron kayong pagsubok na dinaanan sa friendship nyo. And how did you guys resolve the issue within the group? Ikaw muna, Sean. Isipin ko muna. Isipin niya muna. Tinun mong makainom ng koko. Ako umiinom ng alak siya, koko. Hindi na kasi ako nagwa-wine, clean cut. Oh, that's good. I quit, 2000, a year and a half ago. Ay, good job. That's really good. Okay, go na, Sean. Ganito, no? Kami kasi, siyempre, paano ko ba sasabihin siya ng maganda? Nakakasense kami pag bad news ang isang tao eh. Mm-hmm. Nakakasense kami ng bad news. Alam mo, bad news ka. Mm-hmm. Nasisense namin yun, but we will give it a chance, you know? Ang ano kasi is kasi supposedly, ang dapat mararamdaman mo sa group is dapat calming ground mo sila eh. Calming ground mo. Lalo ako, mainitin ang ulo ko. Mainitin ang ulo ko kasi. Kung hindi siguro ako member ng Golden Hearts, baka nakita mo, ang dami ko lang namura dito. Pero kasi, calming ground ko sila. Like halimbawa, pag yung magaganon ako. Teka, magaganon ako. Si ate andito. Yeah, magre-react ako ng ganon. Hi, te. So sila yung huwag mo nang pansinin, gano'n, huwag mo nang patulan. Tapos, ang pinaka-ano sa akin is pag na-upset sila. Let's say, halimbawa, ay, Aling Mirna,
Sabi ko, Ay, Aling Mirna, we miss you. We miss you I too. miss you. So, halimbawa, kagaya kanina sabi ni Sari, na-upset ako pag ina-atake si Ate Sean. So, let's say, halimbawa na-upset na sila. Doon ako na-aapektuhan. Hindi ako nagagalit. Kung hindi kailangan sabihin ko na, wala yan, hindi ako apektado yung intindihin niya. Yung kayo mo pa-apekto dyan. You know what I mean? Parang, kasi kung na-upset sila, mapapakita ko pa na na-upset. Aling Mirna, pamura, putang ina mo, Aling Mirna. Kaya magtawa ako. Hoy! Namura ko si Aling Mirna! It's a privilege. Nagpamura siya sa akin. Nakita nyo. Oo. Grabe yan. Alam mo, I love her. Yeah. Kahit pa sabihin sip-sip ako, no, I Yeah. love her. Uy, sino Sarap sa tenga. sabi na sip ko? So, yun yung parang kung na-upset na yung group. Nagka-count down ako. So, yun yung sinasabi ko na may tao na magti-trigger sa'yo. To be that. You know, to go to that level. To bring out the demon in you. And that's one sign of bad news. So, doon, ikikip ko yun sa sarili ko. Hindi ako magsasalita sa lahat. Hindi yung ganito, no, I will keep it to myself. So, yun yung siguro, kaya siguro na-filter na yung group. Na-filter ng pare-pareho kami ng ugali na you don't bring bad news to each other. Dapat calming ground tayo ng bawat isa. Gina-ground natin dapat ang bawat isa. Kasi that's why we exist. You know what I mean? Kaya ka may group of friends. Okay, Well, ikaw, kasi, I'm sorry. Josie. Hindi kasi parang sa amin yung group. It's our home sa TikTok. I love that. Okay, sa lahat ng mga, I mean, like all the teams that I've met here on TikTok, I really appreciate it when different teams would say that this is my family. But yours is different. You said home. It's our home kasi pag masama ang loob mo sa general TikTok, nandun ka. You go there. You feel secure. Kasi Tapos, nandun sa home. You feel safe. aanuhin ka. They will comfort you. Ganun sila. So, yung mga bata, lalo na kami lang nisyo ng hindi mabait. Pero, hindi yung bunganga ha. What I'm saying yung bunganga. Pero sila, ay nako, para ko silang mga anak na ako nagpalaki, yung ganon. Yung mas nabi ni ate. Ano? Ate Josie. Wala ka ganong magkipag-away. Ay, hindi. Oo, bagal ko nga, di ba, Aling Mirna? Bagal ko nga magsalita di ba? Pero, hindi ako masyadong apektado kasi. Mainis ako for, but then after that, ano ba pinaglalabang ko? Yep. I have everything I need. I have my friends from way back when. I have my family. Ano pa dapat kong paglaban dito kung ayaw sa akin? So, para ko siyang gustong i-short version. So, Yes, please. Would you say na Mommy Sean, Mommy Josie, and the rest of the Golden Hearts members, would you say na in behalf sa mga ka-team members niyo, that they all agree that Golden Hearts keeps you guys grounded at saka this is your home? O mag-comment kayo dyan. Baka sabihin kami lang ang nagsasabi na. Kasi nakikita ko si Tiger dito, Princess Rhea. Yes, oo.
Yes. I actually got goosebumps nung sinabi ni Mommy Josie yung word na home. Because that was the very first time I've heard it. And I mean, diba, like when you describe a team na nabuo dito sa TikTok, when you say family, which is a really big deal. But when you said home, I feel that way. Genuinely feel na kahit na sila nagkita na, ang nakita ko lang in person is Normich. Pero silang apat, nagkita na sila. But doesn't make any difference to me. It doesn't make any difference. Totoo. Totoo. gusto ko lang shout out, actually, Mami Sean, ito si Taro Boba. Siya yung nag-introduce sa'yo sa akin. And then I looked you up. This was like last year. And I looked you up and I'm like, oh my gosh, she follows me. So I followed you back. Hi, thank you. Minsan hindi rin nakakatulong, Clean Touch. Minsan, yun nga yung dapat napipigilan ako na hindi lahat ng feelings mo ina-address mo dito. Okay, you mentioned that. What made you decide na you have to kind of like put a stop when it comes to being frank, being really honest with your feelings? Sabi ko nga one time, big time lang ako eh. I will not discuss it the second time around because para sa akin, itinitake mo na lang ang time ko. And my time is very precious to me. You know, marami akong pwedeng gawin na makabuluhan bukod sa patulang ka. Yun ang pakiramdam ko. Hi, Ate Sean. Galing Mirna. Oo. Wala daw akong ganang kaaway. Walang kwentang kaaway yan. So, yun yung ano, yun kasi yung way ko. Then after nun, that's enough. Kasi natutunan ako dun. How long mo ba papatulan yung taong wala namang pakialam sa'yo? So mag-focus na lang ako doon sa mga taong mahal ako, mga taong gusto ako, at mga taong hindi, yung mga taong katulad ko, yung mahal ko, yung grupo ko, yung mga taong nagmamahal sa akin, gusto ako, wala naman kasing point eh. Kung di mo ako gusto, kahit naman anong gawin, kahit maghubad ako, di mo pa rin ako gugustuhin eh, di ba? No. Para pa saan? Eh di okay lang, hindi mo ako gusto, that's it. I don't know why, every time I hear people say that, like what you just said just now, Mami Sean, na naisip ko talaga si ate na sinasabi niya sa akin na, nako, huwag mo isipin yung mga sinasabi ng tao sa'yo kasi mag-inom mo ka man dyan ng gasolina, kung hindi ka talaga gusto ng tao, hindi ka talaga gusto. Yes. Correct. Saka it's not about yung may kanya-kanya tayong values, may kanya-kanya tayong gustong gawin sa buhay. I try my best to respect kung ano yung panukala mo sa buhay. Pero please lang, huwag ganun din ang gawin mo sa akin. Yeah. Yung ganon, kung ganito ako, bayaan mo ko kasi pababayaan kita. Mm-hmm. I won't say na, I won't judge you, yung ganon. Kasi, alam mo, kaya kami ni Sean, pinuputol namin agad. Kasi baka maraming madamay. Yeah. And we don't like that. We don't want that. So ako, alam ko kung kailan ko lalayasan yung issue. Kasi, gulo. Let's move on. Tralalalala. Yung ganon. Kasi hindi ko na kailangan isa-isahin pa yung nararamdaman ko. Kasi, ang gulo-gulo ni ate sa comment section. Gusto niya mag-away daw kayo at Charo Santos. Gusto niya mag-away kami ni Josie. Hindi, si Mami Josie daw at saka si Charo Santos. Halimir na. Seryoso. Mamamatay ako sa'yo. Hindi ganun lang yung buhay. Dapat, ako lang hindi ko naman sinasabing gawin nyo yun. That's how I live my life.
Yung ganon, kasi pare-pareho tayong tao dito. We have all the rights na pag nafe-feel ko sa isang tao na wala akong rights, You will distance yourself from it. yes. Yung ganon. I like what you said kasi like if you're demanding for respect, you need to be able to give that respect din. Correct, ganun lang. Paligid mo. Ganun lang yun eh. Kasi hindi natin kailangan yung magalit na buong buo, full force sa kapwa natin. Kasi tayo rin na apektuhan eh. That's bad for our health. At my age, I'm trying to maintain my good health. I'm almost 65 years old. And I lived a full life. Full life. Happy family, big family. So yung mga konting bagay na ganito, madali ko makalimutan. Madali ako makamove on. If it means na hindi nakita kakausapin, with all due respect, para sa ating dalawa, for our own peace, ganun na lang. Kasi ang daming tao dito sa TikTok na na pwede natin ma-enjoy. Yeah. That we can enjoy the lessons that they can teach us dito. Marami akong lesson na tututunan sa ibang tao. How they handle things. Yung ganon. I'm not know-it-all. Kahit sa edad kong to, I still learn. I still read. I still, listen to people. Sa group Yeah. sa grupo ng Team Golden Heart, sino yung masasabi nyo na parang counselor? Parang siya yung person in the middle of it all na when everybody's like upset or sad or kung ano man yung pinagdadaanan ng group. Sino yung... Silang lahat. Yung lahat? Silang lahat. May kanya-kanyang technique. Napatawanin kami. So parang merong comedian or something just to lighten things up kung merong mga nangyayari. Si Sean. Si Sean yan. Comedian yan. Hindi nyo lang alam. Like in what... Alam mo kasi, Clean Catch, to add to that, no, doon sa sinabi ni Josie, ano mo kasi, gaano ba karami yung mga tao dito sa TikTok? Napakadami. Yeah. Na iba-iba yung naging upbringing, iba-iba yung naging experience sa buhay. Iba-iba. Iba-iba yan eh. So, yung hindi mo i-expect ang the same reaction. Kahit bigyan tayo ng isang situation, sa dami natin, hindi isa ang maging reaction natin. Yeah. Di ba? Kasi iba-iba yung naging upbringing natin. Iba-iba yung naging experiences natin sa buhay. So, bigyan tayo, kung tayo ay 500,000, palagay na lang natin 50 tayong tao sa bawat group. Bigyan ka ng isang situation, iba-iba ang magiging reaction ng bawat isa. So doon nagkakaroon ng clash. Kasi nga, nakakalimutan natin yung individual differences. Yeah. Pag nag-react differently on how ang tingin mong ideal reaction, magre-react ka towards the person. Na parang mukha mong mali ka. You know what I mean? And that's where nagsisimula yung clash. Nalilimutan natin na merong individual differences. Huwag mong hanapin sa iba yung Ano ka? pag-iisip kung ano ka. Kasi magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo. Kahit kami ni Josie, kahit nag-uusap kami, marami kaming pagkakaiba. May mga tao na pinakausap na blinak ko na. May mga tao rin akong pinakausap pa na blinak na. But we respect each other. Meron siya sigurong sasabihin na medyo hindi ako agree, papaalalahanan ko lang siya. I love that. Yeah. Kasi,
Yeah, you can't really call it true friendship kung tango ka lang ng tango sa friends sa Exactly. Kung sunod-sunuran ka lang, hindi friendship yun. Kasi you're not growing as a person together as friends kung like alam mo naman sa puso at sa isip mo na mali na yung ginagawa ng kaibigan mo, and yet here you are, you have this thing running in the back of your head, but then you're like, oo nga. Yeah, yung taga-udyo ka lang. Diba? So, anong point nun? Walang point. So, yun yung sinasabi ko na nagiging problema palagi ng lahat. Nalilimutan natin na yung individual differences. So, doon nawawala yung respect. Correct. Kayo ba nung nag-start kayo, I mean, even before the Golden Hearts, ano yung masasabi nyo na naging contribution ng isa't isa, like each of you, sa isa't isa, since you became friends? Kung ano yung what? Made you a better person. Oh, ay nako, dami. Each and every one of these girls, namumulat ako. Kasi yung experience nila in life was different from mine. Yeah. So parang napapag-aralan ko yung ibang klaseng buhay. Na, oh my God, yung ganon, yung nandun ako sa point na ganon, yung, alam mo, hindi lang naman ako tao dito sa group. Yung mayroon silang na-experience kahit sa edad ko, na hindi ko pa na-experience. So that's a learning experience for me, whether it's good or bad. I'm not saying may bad. That's how you learn from other people. Yung nasa point na ako ng life ko na ganun. So, at saka nung sabi ko nga sa kanila sa group, ako, pag alam ko na may ginawa kayong mali, pagagalitan ko kayo. Ako din, kahit ganun, kung halimbawa mali yung ginawa ko, sabihan niyo ko. Ikaw, Ma'am Sean. Alam mo, yung unang-unang na ano ko sa Golden Hearts talaga is yung unang-una napaka-humble kasi ng lahat ng member ng Golden Hearts. Hindi namin pinag-uusapan anong trabaho namin, kung magkano pera namin sa bangko, anong bahay namin, value ng bahay namin, ano dinadrive namin sa sakyan, magkano sweldo namin. We don't talk about that. We don't, because we don't care. So, palagi lang kaming uy, pag nagpunta kayo sa lugar na to, dalawin yung man ako. Alam niyo gano'n? So, hindi namin pinag-uusapan yun. So, I think, yung happiness, yun talaga yung una kong nakita, na parang talagang hindi nakabase sa material na bagay or kahit na anong sabihin mo, yung validation mo sa sarili. Yeah. Parang, masaya lang talaga ang Golden Hearts. Hindi sa pag wala talagang mayabang sa Golden Hearts. Ako na nagsasabi sa iyo, baka ako pa mayabang dito eh. Pero sa totoo lang, hindi, walang mayabang. Wala. Kahit yung group call namin na mayaman ako, may pera ako, ganito sa sasakyan ko. We don't care. Okay, si Tiger, she brought up something here sa comment section. And I remember seeing those videos na pinost mo, Mami Sean, sa TikTok mo. I want to ask you, what was the difference nung nagkita-kita na kayo in person? Masaya na malungkot kasi hindi kami kumpleto. Pero kasi kung kumpleto kami, mas masaya. Kaya itong ball, napaka-importante sa amin kasi for the first time, makukumpleto kami. Oo. Yun lahat kami nandun. So, yun yung talagang kaya excited ako sa October. Kasi, wala talaga eh. Talagang magkita, tabigyan kitang example lang.
magkikita-kita kami sa October. Pero walang pinag-uusapan kung anong bonggahan ng damit, anong brand ng bagang dadal. Walang mga pakialam sa mundo. So, pupunta kami doon, tapos mag-e-enjoy lang, mag-happy-happy, walang pinag-uusapan na about that. Talagang excited kami na kita at walang humpay na tawanan at daldalan. Yun lang ang gusto namin. We don't care kung anong itsura namin sa pagdakuan ng... We will wear something presentable, but we don't... So excited. Yun na, malungkot na na masaya noon kasi iniisip ko sana nandun si Josie, sana nandun si Masari. Uwi kasi ako noon sa Philippines. Yan na. Pauwi ako noon sa Philippines. Si Mansi. So, basta hindi ko, ito walang etos tong interview natin na to, ha? Walang etos to. Alam ng Golden Hearts na hindi sinasadya, minahal namin ang isa't isa. Hindi plinano. It wasn't planned. It wasn't planned. That's so Parang, basta minahal nyo na lang ang isa't isa. Yeah. Yun ang nangyari. Minahal na lang ang isa't isa. Maswerte kami. Maswertehan kami ng isa't isa. Uy, hindi swerte, oy, blessed. Sabi ni Yes. Kurt, huwag gamitin ang word lalaki kasi parang hindi siya blessed talaga. Yeah, we're blessed. We are We're blessed. blessed with good people with us talaga. Yun naman ang gusto nating lahat, di ba? Di ba yun ang gusto nating lahat? So let me take you back. Let me take you back from the very first time na nagka-coordinate kayo dito sa TikTok. Ano yung naaalala nyo na nag-click kayong dalawa? Like, do you guys remember what was the conversation that you guys were having at that time? Or naalala nyo pa ba? Donation. O diba? Ay, ang ganda ng pagkamit nyo. Donation. Kasi talagang yung support namin pag mayroong project, we really talk ng... Hindi pa namin nakakausap si Ma'am Sinon. Individual supporter siya noon. Hindi pa siya member ng Golden Hearts. Yung iba individually sila nagbibigay doon sa show. Pero kami talaga ni Josie, like for example, yung kagaya yung sa orphanage. Magkausap kami sa phone na Josie, isara na natin ng 4,000. Nagbigay na ako ng gantong halaga. Mag-release ka ng 300, magre-release akong 300. Okay, ipa-anonymous mo na lang kasi ayokong maano na tayo yung last 600. Yung ganun, doon kami nagkaroon ng unang banding. Oo. Si ate, sabi niya, na-met ko Ate Sean, grabe magtanggol sa kaibigan. Doon ka daw niya na... Tama yung kaibigan niya. Yes, oo. Oo. Kasi wala naman akong kaibigan. So far, wala naman akong kaibigang siraulo eh. Ang kaibigan ko, talaga ipagtatanggol ko. Pero, ay hindi pala, meron pala, sorry. Binabawi ko na. Uy, grabe. Meron pala akong pinagtanggol dati. Sorry. Don't say bad words. Pahasyaw kayo, ha? Wala ka ba? Ano yung Don't say bad erase. Baka bumula na naman. Yun, na. That's history. That's history. Tapos na ako dyan. Uy, pero I'm really, really amazed na nung, di ba, like when I asked that question, I was thinking na siguro nagpang-abot ka sa isang live or something like that. But then, nag-meet kayo because you guys were having a conversation about the same advocacy. Grabe, di ba? I mean, that's like green flag sa friendship. Sige, ito ng sample, Trika. Ay, sorry, Josie. Ay, no. Ano yan si Josie, ibubuking ko yan. Natutulog yan 3 a.m. No? Tapos, mag-i-scroll yan. Mga Pilipina. The following day, sasabihin niya sa akin, Sean, may napanood ako. Ano yun?
ganito, may sakit yung aso, hindi mapagamot. Nagpadala ako kasi kawawa naman, may distemper. Okay. Tapos sa sunod na gabi ng alam mo, Sean, naawa ako doon, may bata, ang laki ng tiyan. Pinadalang ko pang Jollibee, kainin na ng bata kung anong gusto niya. Then the next day, sasabihin ko sa kanya, Josie, may pinapanood akong live. Naawa ako doon sa pinapanood kong live. Ay, pinadala ko ng Gcash kasi naawa naman ako. It's like, meron kayong common na denominator na hindi ko iisipin ang OA mo, tantanan mo, gano'n, at hindi niya iisipin ang OA mo, so tantanan mo, gano'n. So meron kaming common denominator ng gano'n. Ganon din sila Mamsi, sila Tiger. May makikita sila, naaawa sila Elaine, sila Sarin, si Sarin. Ultimo yung mga tao sa Pakistan, tutulungan niya kasi nagugutom daw yung mga tao doon. You know what I mean? Those things that, mayroong nangangailangan ng wheelchair, doon bilan natin ng wheelchair. Okay, malalaman ko binilan na niya. So, those are stuff na pare-parehong sinishare ng lahat. Like, halimbawa, si Jackie, meron siya mga pinapaaral, sila Normie, everybody, mayroong story dun sa group. Diba sila? Si Tiger, may cancer patient na tinutulungan, may batang cancer. So, hindi na kami nag-uusap, pero when we talk, iisa yung, iisa na yung... Passion nyo. Passion, oo. Yung isa yung, pero hindi na, kung saan na lang nangyayari Nang hindi na namin yung mga pinopost. Okay, with all the things that you have done either privately or nakikita dito sa social media, were you guys ever tricked? Yung parang nabiktima kayo? Yung parang nabudol kayo? Meron ba? Oo. How did you handle it? Lahat kami minessage isa-isa eh. So hindi niya alam, nag-uusap kami sa group chat. Blinak namin. Oh my God. Blinak namin. Ano yung... Napadalang ko pa yon ng $100. Oh my gosh. And then, sunod minessage na sila na minessage. Sabi ko, nabigyan ko na yan ng $100, huwag nyo nang bigyan kasi galing na yan sa Golden Heart. Pero mini-message lahat individually. So sabi ko, i-block mo. So since then, meron na kayong steps na pina-follow para hindi na yung mangyari uli? Or parang alam niyo na, parang marunong na kayo makiramdam ngayon? Parang ganun. Kaya nga nag-ano kami, iba kami ng program, yung group na lang. For the most part, yung mga projects, feeding program, or yung para sa mga supplies, yung ganun. You know? Maraming makikinabang. Oo, ngayon. Di ba, Mami Sean, kinukwento mo kanina na si Mami Josie maawain, nakita, nagpadala. Ano yun sa akin yun? Naman niya yun eh. Yeah, sa akin yun. I do my research muna. Yung ganon, kakausapin ko sa Messenger. Yung ganon. At saka, so now that nag-retire na ako, siyempre wala na ako masyadong budget for everybody na gusto kong tulungan. Na lang, less na yun ngayon, yung nag-i-scroll. less na yun. Oo, kasi, siyempre, na tayo, retired. Hindi na kagaya noon na, alam mo na, may extra ka. Ngayon, hindi na masyado. May budget na yung, yung But I'm sure you guys know this na a little, like, one little, yun na ba? Nandiyan yung anak ko. Hello, Buddy Miguel. Nanonood pala yung anak ko. Hi, Buddy Miguel. Hello, thank you for being here. Guys, like, I sound like I'm promoting the movie, but please, kung sino pa talagang hindi nakapanood ng, it's like an older movie, but please watch it. Kasi, like, one little act of kindness, hindi mo talaga siya pwedeng tawagin lang. Kasi, like, this one little thing can transition into something, like,
parang kasi siyang domino effect. Yeah. Na Yes, it changed so many people's lives. And the way I see it, kasi sa inyo, parang i-backtrack ko na lang bakit you guys are here, you ladies are here. Kasi nga, like I said, when this live stream started, na nagpang-abot, Tagalog nagpang-abot kasi kami nila Mami Sean at Mami Josie sa live ni ate one time last year. So, and then you guys are, you created the Team Golden Hearts. So obviously, you guys are sharing the same advocacy to help people. So, ang purpose talaga ng interview na to is to inspire all of you guys, especially sa mga teams na nabuo dito sa TikTok. And I'm gonna rephrase it, yung ginawa kong title ng pag-interview ko kay ate at saka kay David na this is not, yung phrase na TikTok lang to. This is not TikTok lang to. Kasi in the first place, we all met here dito sa platform na to. Now, sa mga magkakaibigan, sa mga lahat ng nanood ngayon, please give them a share of your opinion, yung advice mo sa kanila if they want to keep the same, have the same friendship that you guys have. Starting sa'yo, Mami Sean, ano yung maa-advise mo sa lahat to keep the same friendship na strong talaga kayo up to this day? I think kung ako sa akin, magkaroon kayo ng unang-una, ano yung reason for the friendship? Kasi kung ang reason for the friendship is negative, I don't think your friendship will go anywhere. You know what I mean? Kung ang friendship nyo nagsimula dahil meron kayong common enemy, meron kayong gustong awayin, meron kayong gustong pagchismisan, I don't think that friendship will go anywhere. You should learn na dapat yung friendship niyo is based on goodness. Yung merong reason, may positive reason bakit kayo nagkakasundo. Partly, syempre, lahat naman tayo may pinag-uusapan or merong pinagdadaanan. Hindi naman pwedeng maging perfect. Pero dapat yung talagang reason ng friendship is, kagaya na sinabi naman, you should feel home when you are with your friends. You know that these people are your calming ground. You know that these first people are the one who will stop you from bringing out the demon in you, right? And bring you to the good side. So, Right. Yun yung sa akin, na dapat yun yung friendship. When it comes to sa pagdidepensa sa kaibigan, pwede ka naman talagang dumepensa kasi hindi naman din pwede na hindi ka magdidepensa sa kaibigan mo. Because kaibigan mo yan eh. Nandyan sila for you eh. So, kailangan maramdaman nila na kung binabagsak sila ng ibang tao, you are there to fight for them. But not up to the point na i-embarrass mo ng mga kaibigan mo. Don't put your friends na sila ay mapapahiya na kaibigan ka. Because you can always make a point without embarrassing your friends, your family. Diba? You can always make a point. There's always a way to give your opinion and your feelings. Discuss how you feel to other people and make people know that you got upset, you got offended, you're mad. You're human. Hindi ka naman robot eh. You can show that angry face sa TikTok, but make sure that na meron kang alam mo na yung tinutukoy mo is you are making a point. You are not just mad. You are making a point for your friend and for your group. So that when you stop talking, naiwan pa rin yung hindi mo nabigyan ng kahihiyan yung mga kaibigan mo. Because remember when you talk, magre-reflect pa rin yan. Lalo na ang pinagtatanggol mo ay ang group mo. Yeah. So it will reflect on them. Like what kind of, alam mo yon. So I think that's sila yung nagre-remind sa akin noon. That always be responsible when you talk. Because andito kami. That's why I told you, they are my calming ground and they really ground me.
ginaground nila ako na, hey, tao ka lang, don't, you always need to be responsible and make sure that hindi kasi kaplastikan yung maging ganun ka. For me, it's being responsible. Yeah. And being caring to your friends. It's being real, pero andun pa din yung dignity. Yeah, yung dignity mo. You're right. Yeah. Ikaw, Josie. Kasi for me, friendship takes time, real friendship, And by engaging with them, nafe-feel mo that you have so many things in common. Yeah. Yung may respeto, magalang sila, so it develops into a deeper friendship. Kasi hindi naman lahat magiging, ewan ko lang, siguro ako lang ang ganon. Nasa buhay ko, hindi ako kaagad-agad na friends, pero once you're my friend, na alam ko, marami pala tayong things in common. Doon nagiging start ang friendship ko. Kahit hindi pa kami nagkita ni Sean or ng mga Golden Hearts, I can say, they are my true friends. Aww. Sa akin yun. Yes. Hindi sa iba. Ganun lang yung sa akin, friendship. At saka yun nga, you have one goal na importante sa inyo. Yung charity. Bakit parang naiiyak ka? Kasi masaya ako. Ngayon ko lang sinabi sa mga damuhong yan na mahal ko sila. Yeah. No, they know. Hindi kasi, emotional ako. So, iyakin yan. Iyakin. Oo. I feel deeply. Ganun. As I got older. Yung para bang inaano ko talaga. Yung pinifeel ko talaga yung mga emotions na magaganda. Pero yung mga pangit, hindi ko iiyakan. Yung mga... Kasi yung pag-iyak ko, may halong yan. Parang bang malalim. Na I'm so lucky. Ganon. At saka alam mo, Clinta, Yes, ito para malaman ng mga na itong, nandito na rin lang ang Golden Hearts at nandito ang lahat. Kahit kami ni Josie ang nag-uusap lang. Alam mo ba na lumalabas sa bibig namin yung babait nila, no? Ang sweet natin, no? Babait ng mga batang to. Bait ni Nancy, bait ni Elaine. Ini-isa-isa namin na parang kasaya-saya ko lang dito sa group natin. So, yun lang. I think, yun ang feelings ng lahat na parang takot ang lahat na masira yung grupo na yun. Kaya nga kami alalay sa pagbibigay ng comment, alalay sa yung mga reaction sa Barda, alalay sa kung ganito. Alalay kami lahat kasi nga yung masyado ng yung takot kang you don't want to break something that is so beautiful. Parang wag na. Parang hindi naman namin kailangan ng maraming followers eh. Hindi naman namin kailangan ng sumikat dito eh. We don't need that. We already feel blessed na nagkakilala kayo. Nagkakilala kami at nagkaroon kami pa ng mga friends. So, happy kami talaga. We're so happy. At alam mo ang nakakatuwa dito, like nang minahal ko si Jerry, you know Jerry, the late Jerry. Yeah. Nang minahal ko si Jerry, minahal din nila. So, walang question na bakit mo siya mahal? Ayaw namin siya. Wala. So, nung minahal ko si Jerry, minahal din nila.
And that's, Kaya nga ako umakyat ng live, di ba? dahil nando si Jerry, hindi mo kumakit sa live yan. Kasi nando lang si Jerry. Nakikipagtawanan lang ako sa Lady, channel kaya namin 69. namin ang channel 69. Kasi pumapalit na doon lahat. Kasi nga, we love Jerry. So yun yung natuwa ako na parang wala naman ako hinihinging pera sa kanila nung tumutulong ako kay Jerry. It's all coming from me. Minsan si Josie. Pero minahal nila One time lang yun? Minahal nila si Jerry. And natuwa ako na, di ba kung mamahalin ng kaibigan mo yung taong mahal mo, parang Bonus. masarap sa pakiramdam, di ba? Walang judgment. Kahit may lumabas na mga negative things about Jerry, they didn't care. Kasi mahal nila. Well, speaking of Jerry, I remember nung nagla-live kami ni Greg last year, I remember him always engaging sa comment section. And actually, gipost ko siya sa Facebook ko. Kasi the other night, I was looking through my notes and I came across this note. I took a picture of the note. Kasi one time, yung topic namin is, how was your New Year's resolution? And this was, I dated yung notes na March something 2023. And then ang nilagay ko doon, general, is he's working on his mental health. Na he will be better with handling that. Tapos diba, like wala na siya. And I put something there sa caption ng notes na I posted there na we have to really appreciate life kasi life is too short for other things. Kasi like one day nakakausap mo yung tao, na-engage mo siya, tapos biglang-bigla, ganun, wala na. Correct. Yeah. There are reasons why things happen the way they did, but yun lang. Kaya nung babanggitin ko, gaya ng gala ni Joel. Kasi it's for charity and we are so proud of Joel. You know? Na imagine, wala naman siya kinita dun eh. Alam mo, she did that thing para maka-raise ng fund para sa scholarship sa Pilipinas. We did really support her kasi natutuwa kami that she's doing, I mean, isipin mo, halos magkaka-age bracket kami, di ba? You're doing something in your own way to really help. You know, do charity. So, kung isipin mo lahat ng anything involving charity, kung lalapit ka, of course, we will be there. Kasi, that's what we want. Kayo ng advokasya sa buhay. Yeah, at saka gusto natin gusto natin maging infectious tong ganitong ugali. Yeah. You know what? Hindi lang siya ito-pay forward, but at least, kaysa naman sakit ang ipapahawa natin sa isa't isa. Then, you know, i-ano natin ang isa't isa ng mabuting ng pagtulong ng charity. Kasi kung lahat naman talaga ng may sobra tumutulong, wala namang mahirap. Totoo. Correct. Diba? Saka hindi naman kailangan malaki. Hindi naman kailangan malaki. Hindi naman kailangan yun. Yung ano lang, yung meron ka lang na ano. Yeah. Like, we love Mami Kay because she does a lot of charity work. So, her. Kaya namin nakikita yung ang BL. Nakikita namin, like, Kim does a lot of charity work. Na walang nakakaalam. She does a lot of charity. Okay, now that you mentioned Miss Kim, like, I've actually been wanting to reach out to her. Kasi di ba nung in-interview ko si Miss Catering, na for the first time nakita natin lahat that she's very emotional. She was very emotional. Ang pinaka-first talaga na pumasok sa isip ko is si Miss Kim. Kasi di ba tinulungan niya si Amor? And you know, ano ba ang sweldo ni Kim? Kim admitted it in her show. She's only receiving 100 a day. But for her to do those charity, alam mo yun, yung meron siyang pag-grocery sa mga nanay, meron siyang 6 months grocery sa isang pamilya, mga bata, and she's still trying to do good things. Ayun yung sinasabi ko that this is what we should focus on. At yun ang, siguro kung lahat tayo doon magpo-focus, side na lang yung barda.
side na lang, parang libangan na lang yung barda. You know what I mean? Because hindi na ang barda kahit anong gawin mo. Gawin na lang yan na parang stress reliever if that's how na i-release ang stress. Give it to them, right? I'll give it to them. Pero sa akin, hinahangaan ko yung part na yun. Hindi ko tinitingnan yung bibig niya. Tinitingnan ko yung nagagawa niya with that basic salary she's receiving. Hindi ko minamata si Kim, but still, she's able to do that. Nagagawa niya pa rin yan. Mami Kay is really sending college students. Talagang ilan na ang na pinag-aral niya. You know what I mean? The way I see it. In every little way, lahat tayo dapat ganun. The way I see it kasi, like, iba-iba naman talaga tayo ng personality and, di ba, obviously, iba-iba tayo ng pagkatao. But the way I see it, as this conversation has been going on for like, lumagpas na nga ako sa 1 hour. Pero ang nakikita ko kasi is we all share the same opinion na no matter how pangit things can be sometimes, we always want to look at the bright side of things. And Yes. kahit ano naman, kahit konti lang, kahit malaki, whatever it may be, kung ang advokasya kasi is not just about the money. It Right. could be like a form of anything. Kaya nga lang, mas blessed yung iba na mas malaki yung nabibigay nila. But it doesn't change the fact na pareho pa din kayo ng advokasya sa buhay, which is tumulong sa tao. Yeah, like me, halimbawa, sana ganun ako ka-religious at ganun ako pero hindi kasi ako religious na tao, no? I'm very spiritual but I'm not religious. Sana kung wala akong pera, I want to be a prayer warrior for people who are sick. That's also a nice thing. You don't even need money. Yes. Like for example, if someone is sick, you can be a companion. Like for example, the person is, like bored, alone. You can talk to that person for 30 minutes. Like, how are you? What did you eat? What did you do? That. Like, hindi naman kasi kailangan na pera. We can be for each other sa bagay na in your own way. Pero, meron pa rin boundary yan. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao is ma-appreciate yan. They can use that against you. Right? People can take advantage of you. Take advantage of you and use yung maganda mong Intention. motibo against you, intention mo. So, just be careful. Pero sa akin kasi, basta nagsisimula lang ako lagi sa good deed. Parang kung hindi mo gusto, bahala ka sa buhay mo. I just check on you. Like, how are you? I saw your post. Are you fine? Are you okay? Yes. And then that person will say, yeah, this experience. Now, once that person answered you back, then it means that person is willing to talk to you. And then you will just say, hey, are you in the US? Yes, this is my number. If you need someone to talk to me. Now, if that person called you back at ang pag-uusapan ni chismis, then I'm blocking that person. I love that. Kasi like in a sense, kami ni Greg, in a sense, parang ginagawa din namin yun. Kasi kami ni Greg, di ba like meron yung sinasabi ng ibang tao na, uy, bakit ka sakalang nangungumusta kung meron kang problema? Kami naman ni Greg, we have been practicing it for years na we reach out to people when things are the greatest. Yeah. Ang takbo ng buhay namin, kung happy ba kami with the things that came to our lives, yung mga blessings. So, gusto ko yung sinabi mo, Mami Sean, na you reach out to people pag meron kang nanonotice na parang down yung person. Kasi, like, there are some situations kasi na parang konting titik na lang bibigay na yung isang tao. And then when you reach out to that person and check up on that person, sasabihin mo, para mabubuhayan siya ng dugo na, OMG, there's this person who showed up out of nowhere, nangungumusta. I love that. Kasi kahit naman kasi hindi mo na alamin yung problema, yung magpatawa ka lang. Like you say things, crazy things. Kwentuhan mo ng, alam mo
mo ba dito sa, let's say, sabi mo, dito sa New Jersey, sa araw may nakita akong ganito, ganyan, tapos, and then yung, meron ka lang ikikwento na nakakatawang, even making yourself look funny, sound funny, at least, napatawa mo yung tao, that you are, nandito ka, nandiyan ka lang, tapos sabi mo, uy, mamaya tawagan kita ulit ha. Sige po, tawagan mo ko mamaya pagka magkakwentuhan ako kasi break ko ng ganitong time. Wala naman kasi akong makakausap eh. Tawagan mo ko kasi minsan nabubura ko dito eh. Okay po, anong oras ka ba natutulog? Ganitong oras po. O tawagan mo ako mamaya, kakausapin kita kasi late ako natutulog. And then when that person call you back, you know that person needs someone to talk to. You know? And then after that, ipapasa ko kay Josie kasi maaga akong natutulog sa kanya. Bakit di siya natutulog? Alam mo, ang Mami Josie mo, 3 a.m. yung natutulog. Tawagan mo. Okay, I just thought about this just now. As in, like, just now lang talaga. Like, sa lahat ng mga nanonood dito, let's start practicing what Mami Josie just said. Na mag-reach out kayo, like, randomly sa mga tao na feeling nyo na merong pinagdadaanan, tapos give credit to Golden Hearts. Diba? Yeah. Oo. Hindi kasi nga, yun na nga ang maganda sa amin eh. Yung parang may connection na talaga yung mga utak namin na, oy Josie, ito, yung ganon, tapos take over. Yung, walang no second thoughts. Kasi Josie, binigay ko yung number mo kay ganito, okay lang ba tawagan ka? Bakit? Matutulog ako kasi nagte-text siya, sabi ko tawagan ka. Tawagan mo ito number. So, tatawagan naman. Ano naman yun? Kasi mabilis barasuhin yan eh. Pagdating sa anong ganyan. Pero, yun na nga, another topic dito, kasi nakita ko may basher ako. That's one thing na hindi ko pinapansin. Kahit na yung mga basher, kino-content ko nga eh. Yung mga nila, binibideo response ko, tapos magkapapatawa lang ako. Because, wala yung mga bashers. They don't know you personally. One thing na dapat alisin dito sa TikTok, yung pagpansin sa mga bashers. Yeah. Gagaan ang buhay nyo. Yeah. Yun ang advice na. Oo, hindi mo man lang babasahin. Wala kang pakialam. Actually, nakita ko din siya, but isa lang kasi yun. It's okay. Kahit marami pa sila. No. What I'm trying to say is, kung meron, life is not perfect. Meron naman talaga fun sa buhay. So kung meron bang mga little something na papasok, that's okay. I understand that. Hindi mo kasalanan yun. Okay lang yun. Hindi. Problemahin yun. Dapat ikaw nga tinuturuan namin ng ganun. Ako pinapabayaan ko. Sila ng basher. Wala silang kwenta. Uy, iniiyak ka lang talaga yan. Uy, ayokong sumali. Hindi mo nga dapat iyakan sila eh. That's a waste of your tears. Oo, kasi you know what? That's not a reflection of you. That's a reflection of their character. Hindi ka man nila kilala kung ano-anong pinagsasabi sa'yo. Exactly. You know? Sila intindihin. But you know what? The highlight talaga sa interview na to is, ang nakuha ko talaga sa inyo is, ang Golden Hearts for Mami Sean is, the Golden Hearts keeps her grounded. At saka si Mami Josie, Golden Hearts is your home. Wow. Our home. Lahat kami. Oo, kayo lahat. Not just me. Kaming lahat. Ganun ang feeling. Nakakatuwa. Tagalog. Nakakatuwa. Oo. Kasi, like, you guys are such an inspiration sa mga tao dito sa TikTok na possible talaga. Possible na magkaroon ng totoong friendship dito. Oo, possible. Possible. Okay. So, I know lumampas na ako sa 1 hour kasi merong dumaan na puzzle. Okay. So, I always start with, di ba, like, alam niyo na to. Hi, my name is Jenny. This is my voice, playing catch voice. Mami Sean, please do me the honor. Individually tayo. Okay. So, ang gawin mo, ganito. Hi, my name is
Mommy Sean. This is my voice. Tapos you can say whatever you want to say about yourself. Okay. Hi, my name is Sean Love, and this is my voice. Just stay happy. Life is short. Always feel blessed, no matter what happened. And as Clean Catch say, pay it forward. Kasi ito yung tatandaan natin, yung sobra sa atin. So kung sobrang meron tayo, it means hindi lang yun para sa atin. It is meant to be shared. Yes. Yay. Bakit ako naiiyak? Makikita mo yung Clean Catch pagka nakagraduate na yung mga anak mo, they're all in college, they're all settled. You will feel that time na ang dami palang bagay na meron ako na hindi ko naman, na sobra na sa need ko. Sa ngayon kasi maliliit pa yung mga anak mo. Nag-aaral pa sila and you're preparing for their college. Pero the more, kung ngayon palang generous ka na, the more na pag ang mga anak mo nakagraduate. And that's how we all feel. Tapos na yung mga anak namin. Oo. May apo na nga ako eh. So, what else? Edi, do Thank you for good. what you said, Mommy Sean. I appreciate it. Yeah. So ako, my name is Mommy Josie, and this is my voice. Ito lang, nabasa ko lang kailan lang. You don't always have to tell your side of the story. Time will. Yeah. And continue to reach out to people. You never know who needs it. Yun lang. And I hope you have a very good night. And thank you for this time, Clean Catch. I really appreciate Thank you, everyone. Thank you po sa lahat ng Thank you po viewers. sa lahat. No, Salamat. like you guys, this is so awesome talaga. Like I was thinking na parang chika-chikahan lang, but we learned so much from the both of you. And tsaka yung mga nag-engage sa comment section, you guys are amazing. Grabe. We love you, Golden Hearts. And thank you for the call. Ano tayo, ha? Pag matagalan. Baka na si Aling Mirna, umalis na. Thank you talaga. This is really something. Like, na-appreciate ko talaga ang presence niyo dito. Okay. And, ignore na yung isa lang naman yun. Ay, naku, hindi. Naano ko lang, na-share ko lang so that people will know na hindi lahat pinapansin kayo. Yeah. Binanggit niya, so you will, for you. We're trying to teach you, ignore the basher. Yes. Oo, ignore na. Nakikita namin kasi minsan you're so sensitive sa naririnig mo sa ibang tao. You don't need to pay attention to that. Ay, naku, nakastigo na ako maraming beses ni ate. Kaya, don't. Oo, kasi ano yun eh, that's not everybody, Yeah. Kagaya tonight, it's only one. So, I mean, you can look at it in a different way na, ba't ako maapektuhan? I mean, he doesn't know me. Kasi yun lang ang role niya dito. So, baka wala siyang magawa. Kawawa naman. Bigyan mo siya ng gagawin. That's it. Wala siyang magawa sa buhay. Okay, Thank you po sa lahat. Thank you, Golden Hearts. Thank you po sa lahat ng viewers. Thank you.